Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Oh. Temptation, Vortex, Eight of Cups, Page of Pentacles. Merong parang nag-sway sa'yo, tinatempt ka. There is a temptation, parang ang hirap, yoksi. Para bang nahirapan ka na labanan yung temptation na yan. Yan. Na parang nadadala ka talaga. Ganun. What's with the temptation here? Ano tong temptation na to? Queen of Cups, sensitivity. Offer. Offer. Na parang hindi yan offer na cup of love. Cup of love ba yung offer sa'yo na yan? Ay, cup of love pala. Temptation, may offer na cup of love. Na parang ang hirap. Or maybe it's your feelings. It's your emotion. It's your feelings, no? Or may person na mahal mo, gano'n, na sensitive yung feelings mo sa kanya. No, it's not. It's a person na galit ka. Pwede din galit ka. It's a person na galit ka. It's a person na galit ka. Pero may offer na cup of love. Cup of love talaga yung offer niya sa'yo Cup of love. Ibig sabihin, gusto ka niya makarelasyon, ganon. Hindi. It's a cup of love, pero hindi sa gusto ka niya makarelasyon. Kanina ko pa to nakukuha na parang kunwari cup of love lang siya, pero para maging emotional ka, maging sensitive, para malose, para masway ka, no? Malose mo yung control, no? Yung, di ba, pag naging sensitive ka, naging emotional ka, parang na-lose mo yung control mo sa emotion mo, gano'n, na naging sensitive ka, na naging emotional ka, at nagbaburst ka in emotion. Yun ba yung cup of love na yun? Yun ba yung cup of love? Yun na nga yung offer niya, para maging aggressive ka, para maging magalit ka. So, merong temptation na parang sinisway ka. Sino yung gumagawa niyan sa'yo? Sino yung nag-offer? Kanina ko pa nasisense yan Sino nag-offer niyan sa'yo? Tao ba? Ng cup of love na yan? Pero hindi yan actually cup of tao. Tao yan. Tao na anong ginagawa niya sa'yo? Manipulation? Hindi. Hidden manipulation. Spell? Hindi din. Hindi. Ano yan? Fixation. Naka-fixation. Hindi din fixation. Wish. Wini-wish niya. Wish. Through wish. Wini-wish niya. Through wish. Pero mukhang nalalabanan mo. Mukhang parang ang hirap lang. Parang parang madadala ka ba sa emosyon mo, kasi wini-wish niya pala na maging ganun ka. Wini-wish niya na maging ganun ka. Yun ang parang wini-wish niya yan. Wini-wish na maging ganun ka. Para
Para ano, pag nag-burst ka sa emotion, parang gano'n. Para ano, para magmukha kang baliw, gano'n. Hindi. Anong reason niya? Para maging frustrated ka? Di ba? Traidor, cunning, deceitful ng mga tao. Para maging frustrated ka. Ano ba yung nagwi-wish na yan sa'yo na maging sensitive ka, maging emotional ka, mag-burst into anger, mga ganun ba na sumabog ka sa emosyon, mga ganun, maging frustrated ka. Babae ba yan? Babae? Hindi. Lalaki siya, lalaki. Lalaki siya, oh. Deceitful. Lalaki. Wini-wish niya. Gumagana ba yung wish niya? Nangyayari ba? Nagagrant ba yung wish niya? Yung wini-wish niya na maging frustrated ka? Nabangga upright ba to? Nagagrant yung wish niya. Pero mukhang nakokontrol mo. Nakokontrol mo ba emotion mo? Nakokontrol mo emotion mo. Nagagrant yung wish niya, pero nakokontrol mo yung emotion mo. Gusto niya maging frustrated ka. O kung hindi ko pa hinalungkat, hindi dumating dun. Hindi natin malaman na gusto niya pala maging frustrated ka. Yung emotional ka na frustrated. To the point na gano'n. Frustrated ka. O, diba? Kita niyo kung gaano cunning yung iba, deceitful. Minsan yung mga nangyari sa buhay ninyo, pero din sa buhay ko, ay ma-wishes ng iba yan. Kaya, maging aware. Ano naman ang ini-embody mong energy? Buo ka. Feminine and masculine. That's why parang balance. And buo ka. Kaya parang nakukontrol mo yung emosyon mo. Kahit nag-grant yung wish yan. No? Na maging frustrated ka, maging sensitive. Maging emotional. Kaya hindi ka naging frustrated kasi buo ka. Feminine and masculine. Balance. As well as nakukontrol mo yung emotion mo. Yung wish niya mag-backfire ba yun sa kanya? Sa kanya ba mangyari yan? Mag-backfire daw yan sa kanya. Sa kanya mangyari yan. Sa kanya ma-unite yan. Parang sinusuyo yun. Na ganun ang mangyari sa'yo. Ganun, hinihiling niya. Wini-wish niya. Kala ko nila cup of love talaga na iba-iba kasi. No? Cup of love. Kasi may cup siya, no? Pero hindi siya cup of love talaga na love yung offer. Kundi yung ano sa'yo, sinisent or wini-wish niya, sinusuyo niya na maging ganun ka. Maging frustrated, maging emotional, maging sensitive. To the point na maging frustrated ka. Diba? Napaka-deceitful. May hatol yan. Mga ganyan. Napaka-clear and sharp ng mind mo. Makikita sa mga mata mo kung gaano ka courageous. Clear yung chakras mo at parang powerful, and very intuitive. Yan. Ano pa ang energy mo ngayon? Anong dapat malaman sa'yo ngayon? King of Swords in reverse and ambition. So, ibig sabihin, hindi ka nagiging ambitious ngayon or parang wala kang ambisyon. Ganon. Parang wala kang ambisyon ngayon. Effect din ba yan ng parang bang nagiging weak ka, mahina? Effect din ba ng wish nila yan sa'yo? Para hindi ka mag-ambisyon, hindi ka mangarap. Wini-wish din nung tao na yun na hindi ka mangarap.
Na para bang wala kang karapatan na mangarap, na umasenso yung buhay mo, gumanda ang buhay mo, na ma-achieve mo yung success or great success. O, diba? Gusto niyang kontrolin ka, gusto niyang kontrolin yung buhay mo, pati emosyon mo, isip mo, o kita niyo kung gano'ng deceitful. Ano nagagay dito ngayon? Angels ba? Angels. Kasi nakikita ng mga angels yan eh. Kaya, yan ang lumalabas dito. Nakikita ng angels yung mga deceit schemes ng iba, no? Na hindi nakikita ng mga tao. Yan. Opportunity. There is a Page of Pentacles. Mag-umpisa na magkaroon ng growth sa buhay mo or yung kung sa relationship man yan o sa finances mo, mag-umpisa na kasi nakokontrol mo na emotion mo, hindi ka nadadala sa mga wini-wish nila na yan na mag-burst into anger or frustration or yung maging sensitive ka, out balance. Siyempre yan, ganun yun. Out balance ka, di ba? Lalo kung hindi mo kontrolin yung emotion mo. Mag-grow ka na. There's growth. Kasi grounded ka na. Balance. Patuloy na yung pagyabong mo, yung pag-grow mo. Sa kapirahan mo din for sure, no? Ayan, at maging consistent na mag-grow para mga healthy plant na tuloy-tuloy nag-grow. Ayan. 8 of Cups, there is change. Maybe transition, change na mangyayari sa buhay mo kasi yung 8 of Cups dito, change, no? So may change, may pagbabago sa buhay mo. Maybe sa love life mo, sa situation mo, sa place mo, sa titirhan mo, sa finances mo, sa career, or kung ano man yan, basta there is change. It's a huge change na mangyari sa buhay mo. It's a huge change. And it's a sign na magtatagumpay ka. The victory is yours. You will be victorious. At yun naman, mapapunish yun siya. Kita nyo, nakita ng angels, yung ginagawa nila. Nakita ng mga angels yung mga ginagawa nilang deceit, yung pa-wish niya. Para manipulahin ang buhay mo, para kontrolin ang buhay mo, yung emotion mo, yung thoughts mo. Sige siya ka wish. So ano pa ang magsisimula ng magtatagumpay ka at mag-grow, no? Sa mga kung ano man yung ipupursue mo, ipupush mo, kung ano man yung umpisan mo, magtatagumpay na yan na wala na magiging blockage, wala na magiging hadlang para ma-ward off lahat ng mga at ma-vanish lahat ng mga hadlang, lahat ng mga blockage. That's why it will assure you na magtatagumpay ka. So kung nagkaroon ka ng trauma na palaging failure, yung mga experience mo, yung mga nangyari sa buhay mo, yung mga pinupursu mo, kung may business ka na inumpisa na nag-fail or hindi nagsasucceed, no? It's because of the deceit and scheme of others o nung ano na yon. Baka anong dahilan nun? Bakit kanya ini-wish, no? Nung tao na yon. Nainggit siya sa'yo? Hindi. Na-insecure siya sa'yo? Na-insecure? Hindi. Na-irritate yung inner demons niya sa'yo? Ayun, na-irritate yung inner demons niya sa'yo. Ibig sabihin, may demon niyo sa katawan? May demon niyo sa katawan. Dadalhin siya ng demonyo niya saan? Sa may lugar ng demonyo. Dahil sige siya kinig sa utos ng demonyo sa kanya. Pag may mga demonyo sa katawan, isang senyalis niya may mga bisyo. May addiction. Makita niyo sa mga pamumuhay nila kung gaano ka-toxic. Iyon po ang isang sign. May mga demonyo yun sa katawan yun, mga tao na yan. Iba naman yung mga kinukulam, no? Iba naman yun. Kumbaga, it's a sign na may demonyo yan sa katawan. Yung mga ganong tao. Saan niya nakuha yung demonyo na yan? Bakit lumapit sa kanya yung demonyo? Dahil ba sa addiction niya? Addiction?
Hindi. Dahil ba sa inggitiro siya? O dahil sa inggitiro? Inggitiro yan. Lalaki yun, di ba? Inggitiro siya. And very deceitful and cunning. Akala niya hindi makikita. Akala niya hindi malaman ng kalangitan. Kita ka ng angels eh. Kaya nga yan ang guide dito. Yan ang nilabas dito. Yan ang binunyag dito. Para magkaroon ng awareness na may mga ganun, no? Yan. Mapupuksa yan siya. Kahit wala ba siyang demonyo sa katawan, ganun pa rin siya. Ikaw yung pinag-initan niya. O ganun pa rin siya. Pag-initan ka pa rin niya, kahit walang demonyo yun sa katawan. Bakit? Dahil gusto niyang kontrolin ang buhay mo. Dahil gusto niyang kontrolin ang buhay mo. Diba? Evil. Gusto niya ng control, power. O, ikaw yung kontrolin niya para ano? Para magmukhang powerful. May mga ganyan na mga klase ng tao na gustong kontrolin yung iba, no? Through that, mga ganyan. Para i-boost siguro yung kanilang self-esteem. Kailangan nila ng control para i-boost yung self-esteem and confidence nila. Tama ba? Kaya gusto ko niyang kontrolin kasi para mag-boost yung confidence niya, yung self-esteem niya. See? Ikaw pa yung gusto niyang pakialaman, kontrolin, para ma-boost yung self-esteem and confidence niya. Very selfish, very evil na klase ng tao. So ano pa ang darating sa'yo? Queen of Swords. Itong person na to, nahiwalay kayo kasi meron the Lovers in reverse. Maybe you're in separation right now kasi hiwalay to in reverse eh. Resilience, Queen of Swords, someone na resilient, no? Resilient na person na may self-love, may self-worth, naglalagay ng healthy boundary, cold, unemotional. Ganun, hindi ibig sabihin, hindi pwede, no? Pwede din na hindi pwedeng lansihan itong person na to o yung makapang-intro ng iba sa buhay nito. Ganon. Ayaw nitong may manghimasok sa buhay niya, sa mga decisions niya. Ayan. And then, strong ito, mag-isip, strong mentally. Pag mga ganito, resilient kayo. Ano pa ang tungkol dito sa kay Queen of Swords na yun na darating sa'yo? Ninenervyos siya. Oh. Kaso lang ninenervyos siya na parang kinakabahan. Kinakabahan daw. Kinakabahan. Oh. Ano yun? May sakit na nervyos? May sakit siya nervyos kasi guys. That's why. Saan galing yung nervyos niya? Sa elwishing din ng elwish? Oh, hindi. Ay! Oo, hindi daw. Hindi daw. May sakit lang talaga siya nervyos. Baka sa lahi nila siguro guys. O baka sa kainom ng kape. Well, message na angels for you. Travel. An upcoming trip proves to be life-changing in positive ways. May travel o mag-travel ka. Magbabago daw yung buhay mo in a positive ways na yun. Darating na trip
may pagta-travel na. Yan ang magbago sa buhay mo, pabago sa buhay mo. There's change ngayon. Mukhang may pupuntahan ka o baka aalis ka din sa lugar ninyo. Business venture, trust and follow through on a new business idea or career opportunity. Ayan. Alam niyo yung mga entrepreneur mag-isip, business-minded, madiskarte sa buhay. Madami maisip niyo na pwedeng pagkitaan. Kaso lang, may mga naiinggit kasi na hindi, na mga tamad ba? Tamad mag-isip, tamad dumiskarte sa buhay, tamad na gusto nila mangontrol na sa buhay ng iba. May mga ganong tao kasi na nagsisikap yung iba, na sumikap, gusto nilang hilain pababa, gusto nilang kontrolin. Nako. Ang feeling sa'yo ni Queen of Swords na yan. Energy niya pa lang yan eh. Oh, The Magician. Feeling niya walang imposible na makuha ka niya. Gagamitin niya lahat ng tools niya. Very decisive. Very capable. Very porsigido na makuha ka na. Gagamitin niya lahat na magamit yun na tools niya para lang makuha ka. Ano pa? Ang iniisip ni Queen of Swords na yan sa'yo ngayon. Hindi niya makontrol yung emotion niya sa'yo. Yes, hindi niya makontrol yung emotion niya sa'yo. Kasi, para bang panatag yung loob niya sa'yo. Panatag yung loob niya sa'yo, no? Panatag yung loob niya sa'yo kasi clarified by Four of Swords. Parang ikaw yung resting place niya. Parang panatag yung loob niya sa'yo. Magaan yung loob niya sa'yo. Parang panatag. Pati yung isipan niya, panatag yung isipan niya sa'yo. May peace of mind siya sa'yo. Para makaka-recover na siya, makarelax na yung isip niya. Pag nakuha ka niya. Hindi sa pag nakuha ka niya. Pag nagkatuluyan na kayong dalawa. Hindi. Pagka napangasawa ka na niya. Hindi. Pagka nagkasundo na kayong dalawa. Ayun, pag nagkasundo na kayong dalawa. Ay, King and Queen. King and Queen of the Ocean. Pag nagkasundo na kayong dalawa, ay stable na siya, secured, strong, panatag yung isip niya, wala na siyang alalahanin, kasi nandyan ka na, mga ganun na. Pag nagkasundo na kayong dalawa, na magsama, mga ganun, na magpangasawa ka niya, ganun. Ano pa? Ang gustong buhay ni Queen of Swords na yan, kasama ka. House. O, diba? Yung manirangan kayo sa isang bahay, yung magsama na kayo sa isang bahay, o magpatayo kayo ng bahay ninyo, ng sarili ninyong bahay, and you will live together in your house, o kung meron na siyang bahay, dito na kayo titira. Kung saan man gusto niyo tumira. Pwede apartment o sa bahay. Basta yung magsama kayo sa iisang bahay na, and then you will feel secure, stable, safe, and lalalim ng lalalim ang pagmamahala ninyo, and full of understanding, parang King of Cups din tayo, King of Hearts. May understanding kayo sa isa't isa.
At wait lang ah. Ano pa ang gustong buhay ni Queen of Swords ngayon kasama ka? Si Queen of Swords, Dove, Ten of Hearts. Gusto niya talagang mapasa ka. Parang Ten of Cups to eh. Yun ang wish niya talaga. Yun ang gusto niya talaga. Yung mag-alaga kayo ng aso. Yung magsama kayo, bubuo kayo ng pamilya nyo. No? Ganon. Bubuklod na kayo. Parang sa mga parents ninyo. O sa pamilya ninyo. And then, magsama kayo, bubuo kayo ng sarili ninyong pamilya. At mag-alaga kayo ng aso. Ayan no? Pets. Ayan. Na mamuhay kayo ng contented kayo, full of happiness, peaceful, komportable kayo, fulfilled, no? Fulfilled, satisfied, ano pa? Gusto niyong buhay ni Queen of Swords niya kasama ka. Birds. Ano yung gusto niya titira sa place na gusto niya doon kayo magpatayo ng bahay malapit sa nature na may mga birds, gano'n. Hindi. Anong gusto niya mamasyal kayo sa gubat palagi na may mga birds, gano'n. Yun ang gusto niya, mamasyal kayo sa gubat palagi. Bakit ko nasabing gubat? Kasi nandun ang may maraming ibon sa mga gubat, sa forest, mountainous place, gano'n. Gusto niya palagi kayo mamasyal sa gubat na may mga ibon. Doon, nandun yung mga may maraming ibon na tumutunog na mga ibon, no? Iba't ibang klase ng ibon. Sa gubat, ayan. Kasi para ma-ace yung sadness niya for sure. Para mawala yung mga kalungkutan niya, ma-relax siya ba, ma-heal, no? Lalo kung may mga pinagdaanan, kailangan niya ma-heal, makaka-heal kasi yung tunog ng ibon para ma-relax kayo, ma-calm, ma-rejuvenate. Ayan. Matanggal ang mga stress, anxieties, negativities. Ano yung balak ngayon ni Queen of Swords sa'yo? Upright ba tong Two of Cups? So yes, it's upright. Yung makipag-partnership sa'yo o yung makipag-unite sa'yo, magkaroon ng union sa inyo ba? Reconciliation, kasi may partnership dito. So yung maging partner ka, yung maging asawa ka na, o basta maging partner ka, ganon. Three of Wands. And maging motivated siya hanggang sa mangyari to sa inyong dalawa na may-unite kayong dalawa. Motivation. No? Na hindi siya mag-give up until sa ma-unite kayong dalawa. Hanggang sa maging partner ka niya. Kasi ito yung gusto niya mangyari sa inyo, mamasyal kayo together, no? Sa forest, sa may maraming ibon. So that ma-relax kayo, ma-calm, heal, rejuvenate. Sarap kasi sa pakiramdam sa mga forest, guys. Ang saya. Parang nakaka-refresh pati. Bubuo kayo ng pamilya, magsama na kayo sa isang bahay. Diba? Ang ganda lang. May plano na siya para sa inyong dalawa. Mahal ka ba ni Queen of Swords na yan? Ay, oo, mahal ka niya. Dahil sa mahal ka niya, there's ending. May gusto siyang mga matapos na. Siguro yung hiwalayan ninyo, yun ang gusto niya matapos na hiwalay kayo. O yun ang gusto niya matapos na. Wini-wish niya na matapos na yung pace na hiwalay kayo. Ganon. Yun ang gusto siyang mayari. Kasi ang gusto niya magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Yung ma-unite na kayo. Yung magkaroon na ng reconciliation sa inyo. Yun ang gusto niya mangyari. Gusto niya mangyari. So ano pa? Ang gusto niya sabihin sa iyo ni Queen of Swords na yan.
connected daw kayo. Or nasisense niya yung energy mo. Oh yes, nasisense niya yung energy mo. Naramdaman niya, nafe-feel niya. Na malungkot ka kasi may sadness. Na malungkot ka, tama. Na gustong-gusto mo mag-offer siya ng cup of love kasi may night of Oo. Na gustong-gusto mo mag-propose siya. Malungkot ka at yun ang gusto mo, yung mag-offer siya ng cup of love. Para maging masaya ka na, ganun. O mag-offer siya ng proposal, yung mag-propose na siya sa'yo. Mag-offer siya sa'yo ng relationship, a relationship. Yan. Mahal ka naman yan. Siguro nagkikare yan siya kasi mahal ka niya. Ganun pag mahal mo yung isang tao, nagkikare ka, nag-alala ka. Kaya nga siguro gusto niya matahimik ng isipan niya, mapanatag kasi nag-alala yan. Nag-alala ba siya sa situation mo? Nag-alala siya? Oo, nag-alala siya at yun ang mas pupush sa kanya na gumawa na ng move, no? Na kailangan niya na mag-take ng action. Kasi nag-alala din siya sa'yo. Hindi niya alam meron pang nang i-wish sa'yo na maging frustrated ka. Deceitful, cunning. Parusaan ng God yan, yung gumawa ng, yung nang-wish sa'yo, yung nag-wish na maging frustrated ka, parusaan ng God yan. Parusaan ng God yan. Parusaan yan siya. Ano pa? Ang nagustuhan sa'yo ni Queen of Swords na to, na person mo. Ano nagustuhan sa'yo ni Queen of Swords? Upright ba tong Five of Pentacles? That's upright. Abandonment. Kasi nung naghiwalay kayo, for sure, nung naghiwalay kayo ay talagang naging malungkot ka. Talagang naapektuhan ka. Suffer ka. Yung parang you feel being abandoned. Na dinamdam mo. Ganun ba yun? Yung paghiwalay ninyo noon. So yes, nasaktan ka talaga. Kaya ano nagustuhan niya sa'yo. Kasi anong iniisip niya? Mahal mo siya. Oo, yan ang iniisip niya, na mahal mo siya. Yeah. Doon siya nagkaroon ng hope na may taong magmamahal sa kanya o nagmamahal talaga sa kanya. Ganun ba yan? Oo. Actually guys, sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, madalang na ang totoong nagmamahal. Kaya, ganyan yung person mo. Alam ng person mo na yung iba ay fake lang, magmahal. Hindi totoo. At nagkaroon siya ng pag-asa. Siguro dumanas or naka-experience siya ng mga relationship, ng mga nakarelasyon na din na gusto lang siya utakan. Hindi siya totoong minahal o hindi siya mahal talaga. No, kundi gusto lang siyang pirahan o utakan, gamitin o ano ganun. Pero sa'yo, nagkaroon siya ng pag-asa na alam mo yung na may tao palang magmamahal sa kanya ng tulay, ng totoo. Yung ganun. Baka yung iba ay tinitake advantage siya, inutakan lang siya, pinaglaruan, ganun ba? So ano pa ang nagustuhan sa'yo ni Queen of Swords na yan? Five of Swords. Conflict. So, ibig sabihin, hindi ka naghanap ng conflict. Hindi ka nakipag-away sa kanya. Dahil hindi ka nakipag-away sa kanya, dahil hindi ka nakipag
compete din sa kanya for sure kasi may competition dito. Dahil marunong ka magpakumbaba. Kasi marunong ka magpakumbaba sa kanya pati. Yun ang gusto niya din sa'yo. At kung ano yung gusto niya, sumusunod ka. Oo, yun pati. Kaya wala kang conflict. Kasi kung ano yung gusto niya, sumusunod ka. Siguro yung iba niya nakarelasyon ay siya ang sunod-sunuran. Ganun. Pero dapat sa relationship ay merong equal give and take. Hindi na under yung isa. Dapat parehong, alam niyo, may understanding. Huwag ka na pairal yung pagmamahalan, care, love. Ganun. Hindi pwede na maging sunod-sunuran ka sa kanya. Hindi pwedeng ganun. Maring sa umpisa lang yun. Eh, kung wala ka pang self-worth nun. Kailangan na respeto niya din yung boundaries mo. Kailangan ay may balance. Yun ganun. There's harmony. May ganun tao guys na kung ano yung gusto niya, para ba alam niyo yung mahilig mag-command, utusan ka. Kung ano yung gusto niya, gawin mo. Pag hindi mo ginawa, magagalit siya. May ganyan. Kunwari ay gusto niya matulog ka na. Kung ayaw mo pa matulog, kung may kulam ka. Kunwari ganun. Kunwari ganun. Kasi yung mga nakulam kasi hindi makatulog guys. No? Pag may mga halit. Ganun. Ang iba, hirapan makatulog. Magagalit yan. Palitan ka yan pag hindi ka sumunod. Ganun. May mga ganun. Para bang manipulative, controlling. Yeah. Controlling ng mga tao. Pangit yung ganun. Instead na unawain ka niya, no? Hindi niya naintindihan paano may kulam ka kaya hindi ka makatulog, di ba? Tapos, respeto niya din yung decision mo, hindi na ganun. Ganun siya. Kaya mas masarap at mas masaya nakapiling ang tao na intindihin ka, unawain ka. Yung may harmony, may balance inyo kaysa sa taong controlling. Kaysa sa tao na walang pang-unawa, selfish. Kaya ako, thankful ako sa asawa ko kasi malayo ako sa agwat namin eh. Thankful ako kasi understanding siya sa akin. Ayan. At yun ano pang asawa ko. Mabait, understanding. Kaya thankful din talaga ako. Kung iba kasi para bang walang peace of mind ka. No? Pagka mga controlling nila parang wala kang peace of mind. Parang gusto nila sunod-sunuran ka. Parang wala kang rights na mag-decide ano yung mong gusto. Ano yung next na mangyayari sa inyo ni Queen of Swords na yan. Four of Swords. Recovery. Maka-recover yung relationship. Magkaroon ng recovery. No? Recover. Ma-recover pa yung na ano yung relationship ba. Nasira. No? And maging panatag natin yung isipan ninyo. Kasi ano ang next pa na mangyayari sa inyo ni Queen of Swords? May mag-take ng action. Magsasucceed yan. Mag-take na ng action na alam yung practical move. Alam ang si Queen of Swords or both of you. Magkaroon na ng movement.
Ano yun? Hantingin ka na ni Queen of Swords, hantingin ka na niya. Oo, hantingin ka na niya para magkaroon ng balance yung dalawa. Mag-invest na siya sa'yo. Maging generous na siya ng time. And, effort. Upright ba itong Three of Swords? In reverse. Three of Swords. Recognition. Magkakaroon na ng pagbabalikan ito sa inyo. Dati mo talaga siyang ex. Pagbabalikan to guys. Pagbabalikan. And kung merong mga nagtutulungan para hindi kayo magkabalikan, hindi sila magsasucceed. Yan. Kakabalikan kayo dalawa. Ayan. So, ito na lamang guys for collective reading.